Guys, ibalo ba mo nga naay imposible himuon ang Ginoo? Okay. Ingon tong time setters nga wala daw lisod sa Ginoo nga yang himuon. Walay imposible sa Ginoo. Sa lahi nga bahin guys, naay lahi pod nga teksto nga atong mabasa sa Biblia nga nagingon pod nga naay imposible himuon ang Ginoo. Mabasa. Hebrews chapter 6 verse 18. Basahan na ninyo. Nagaingon dito, it is impossible for God to lie. Ang pagpamakak o paghimo og dili maayo, paghimo og bakak ng doktrina nga ipatuo sa tawo, mo nay lisod or dili gyud, imposible gyud na nga himuon sa Ginoo. Mo na nga careful ta sa pagbasa sa Biblia. Kaya naay mga teksto diha nga kung dili nimo matarong og compare sa lahi nga teksto, maadto jud ka sa bakak nga pagtuo. Now, kini nga video nga ko ipakita sa inyo karon. Bahin gyapon ni sa time setters no nga nagaminsahe nga mobalik gid daw ang Ginoo sa oras nga alas 9 paingon sa alas 11:59 sa gabi nga dunganon sa Ginoo tanan oras sa kalibutan regardless anang ginatawag na tuog time zones. Ginoo na daw ang bahala magproblema ana unsaon na niya karon atong tanawon. Verse 2 to 3, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sa kay Kristo Jesus nakatago, mga kapatid, ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. So si Kristo na babalik sa sanlibutan ito ay isang Diyos na makapangyarihan. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan at siya ay napupuno ng karunungan at kaalaman. Kaya nga mga kapatid, hindi dapat nating problemahin kung paano gagawin niya ng ating Panginoong Diyos na babalik siya sa sanlibutan ito sa mga oras na alas 9 hanggang alas 11:59 ng gabi, gayong iba't iba ang time zone ng bawat bansa. Bakit? Sapagkat meron tayong Diyos, mga kapatid, na walang limitasyon ang kapangyarihan. Meron tayong Diyos na punong-puno ng karunungan at kaalaman. Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap na bagay, mga kapatid, para sa ating Panginoong Diyos? Walang mahirap na bagay para sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Walang bagay na hindi niya pwedeng kayang gawin. Bakit? Sapagkat siya ay isang Diyos na makapangyarihan. Siya ay isang Diyos, mga kapatid, na punong-puno ng karunungan. Isa pang talata sa Biblia, sa Jeremiah chapter 32 verse 17. A Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by the great power and stretched out arm. Ano yung ipinapakita ng salita ng ating Panginoong Diyos sa talatang ito? Yung Diyos pala na si Kristo Jesus, siya yung gumawa ng sanlibutan sa pamamagitan, mga kapatid, ng kanyang kapangyarihan. In other words, siya yung gumawa ng sanlibutan, siya yung gumawa, mga kapatid, ng mga time zone sa bawat bansa sa sanlibutan ito. Ano ngayon yung karugtong? And there is nothing too hard for thee. Walang mahirap, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos na hindi niya kayang gawin. Kaya nga isang napakalaking pag-iinsulto sa ating Panginoong Diyos kung sasabihin natin na mali ang mensahe na sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat mayroong iba't ibang time zone sa bawat bansa. Alalahanin natin, mga kapatid, meron tayong Diyos na makapangyarihan na punong-puno ng karunungan at walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Siya ang gumawa ng sanlibutan, siya ang gumawa ng mga bansa, siya ang gumawa, mga kapatid, ng mga time zone sa bawat bansa. Kaya kaya niya rin gawin ito, mga kapatid, at hindi ito mahirap para sa kanya. Kaya nga... Okay. So, wapo ang mga text niya yang ipanggamit. Tama man to. Nga ang Ginoo gamhanan, powerful, siya ang naghimo sa langit o sa earth, sa yuta. Diba? Paghimo niya, pag-design niya sa earth, lingin, mo na nga lahi gid og time zone ang mga lugar diya sa nga nagpuyo ana nga kalibutan dinhi sa atong ginapuy-an. So ang time zone diri sa Pilipinas akong utrohon dili ni mao ang gibasihan sa Ginoo. Katong giingon niya didto sa Biblia nga ingon niya dito nga even
kana ang midnight, cock-crowing ug morning. Those are Jewish system of timekeeping. So ingon ani ra gyud ka simple na to. Kana bang pinamban lang gid ni siya nga pagsabot, no? Ang giingon dito, ang gibasihan niya is ang Israel Jewish system of timekeeping. Tapos nakita na to kahibalo siya nga lahi-lahi og time zone, meaning naay mga differences ang mga oras sa nagkalain-lain nga mga kanaang nasod. So atong nakita kaganiha pilay difference sa Israel ug sa Pilipinas? 6 hours. 6 hours ang difference. Dako na kayo na siya nga diferensya sa oras, no? So karon na focus siya nga ang midnight is alas 9 paingon sa alas 11:59 dinhi sa Pilipinas, of which may tumanon sa Ginoo ani nga oras, ha? Pilipinas nga time nga alas 9. Kay kung alas 9 dinhi sa atoa, pag-abot dito sa mga Hudiyo -6 man. So unsa pang orasa dito sa ilaha? Alas 3 pa sa hapon. Dili pa midnight sa ilaha dito sa mga Hudiyo. No. Samot na dito sa Amerika. Pag alas 9 dinhi dito sa Amerika, unsa pang orasa? Dili siya midnight. Samot na po sa lahi nga mga dapit. Unsa to ganiha ang New Zealand, ahead sila og 5 hours. So mag alas 9 din sa Pilipinas sa gabi, dito sa New Zealand is unsa pa dito alas 2 pa sa hapon, sa kadlawon kay una man sila dito og 5 ka oras. So muna karon ang resulta aning gibutang-butang nila nga oras sa pagbalik sa Ginoo, no? Nya ang gipaproblema na dayon nila ang Ginoo na dayon, no? Maingon na dayon siya nga gamhanan man ang Ginoo, wala may imposible sa Ginoo, walay lisod sa Ginoo, bitaw tinuod man na wala man siya lisod sa Ginoo kay kana ang gamhanan diya siya biya naghimo aning tanan, tinuod man na siya, no? Pero ang lisod sa Ginoo, kabalo mo unsay lisod sa Ginoo, na ay lisod kayo himuon ang Ginoo. Kabalo unsa mo? Kanang pagsunod sa tagna nga di mao. Lisod kay na himuon sa Ginoo gyud. Ha? Mao nay dili gyud mahimo sa Ginoo. Kanang iyahang tumanon ang tagna-tagna aning tawhana nga dili insakto. Tanawa ang ilang gitagna sa una. December 18, 2025, buuan daw sila sa Ginoo sa tibuok gahom sa balaang espiritu. Nga kung mabubuan sila na December 18 yung adlaw, Di na sila makaka. wala na kunoy makasala sa ila. Sure lagi kuno sila sa langit. O katupo kuno mga tao nga dili mabubuan anang December 18, 2025. Wala na pud kunoy paglaom sa kaluwasan. Impierno na gyud. No, kung di ka mabubuan ang pangutana, nahitabo ba atong December 18, 2025? Ha? Murag pare-pareha ra man siguro ta wala na bubuan adtong tibuok gyud nga gahom ha sa balaang espiritu.